Mabungang araw na naman ng Miyerkules dito sa ating Itulay Online Tutorial Filipino 9. Magandang hapon, kasama ko muli si Tutor Eric at ako ang inyong Tutor Ryan from SDO Camarines Sur. Sir Eric. Isang mapagpala at magandang araw din po sa inyong lahat. Mabuhay po ang mga mag-aaral at mga kaguruan sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po yung mga magulang na laging gumagabay sa kanilang mga anak. Ako po si Tutor Eric, kasama ko po si Tutor Ryan. Kami po ang inyong makakasama sa pagtuklas ng kaalaman sa asignaturang Pilipino. Ayun, isa na namang masaya na namang talakayan ito, Tutor Eric. Ayun, talagang nakakasabik na naman ang ating panibagong tatalakayin ngayong araw. At syempre, na-miss natin ang ating mga mag-aaral sa iba't ibang panig ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayun po. Huwag po natin kakalimutan na tayo po ay live na napanonood sa EdTech Unit, DepEd Tayo FB page at DepEd Philippines FB page. Naway saan man panig ng ating bansa ay maayos ninyong napakikinggan at napanonood ang live natin ngayon. Oh yes, tamang-tama. So syempre, bago tayo magsimula, batiin muna natin ang lahat ng ating mga tagapagsubaybay, lalo higit ang aking kapamilya sa SDO Camarines Sur sa pamumuno ng aming SDS, Ma'am Loida and Nidea. Sa Schools Division Superintendent naman po ng SDO Caloocan na si Dr. Nerissa L. Losaria, sa lahat ng kaguruan sa buong SDO Caloocan, lalong-lalo na po sa Bagumpong High School sa North Caloocan District 4. Binabati ko po yung aming mahal na punong guro, si Ginoong Noel G. Kibuyin, ang aming puno ng kagawarang Pilipino na si Ginang Emang Pastrana, at sa buong Departamento ng Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, hindi ko rin makakalimutan ang aming butihing paaralan na Del Gallego National High School sa panguna ng aming butihing principal na si Dr. Lourdes S. Sibilla. At syempre, ngayong hapon kasama na naman natin ang mga aktibong mag-aaral na nanggagaling o nagmumula sa iba't ibang paaralan. So basahin natin ang ilan. So sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, good afternoon po, watching from Novaliches High School, SDOQC or Quezon City. Lilibet Villacastin, hi po, watching from SDO Roblon. Darlene May Kilon, Darlene Kayla, Stephanie Ruth Alexa, ayan, at si Darwin John Roa. Ikaw naman, sir. Ayun po, si Kayla Giana Publico, watching from Lalo National High School, SDO Cagayan. Si Katniss Gail Aguanas from Ariston Bantog. Ayan. Good afternoon po, Tutor Eric at Tutor Ryan. Sabi ni Kerubin Gabriel Villamor. Ito lagi nanonood to sa atin, Tutor Ryan. Isa pa, si Zaira Saguitan from West District, Doña Magdalena H. Gafud High School. Yan, ang paaralan din laging nakatutok sa atin, no? Sa lahat ng mga tutorial natin dito sa Itulay. Okay, shout out sa kanilang mga guro. Alright, so syempre, wag na natin patagalin pa, Tutor Eric. Syempre, ang ating tatalakayin ngayon ay mainit-init pa. Sige, sir. Talagang inihanda po natin to, Tutor Ryan, para sa mga mag-aaral ng ikasyam na baitang. Ayun. Tayo po, Tutor Ryan, ay napakabilis po ng oras. Tayo po ay nasa Module 4 na ng Quarter 1. Tama. Ang bilis, no? Alright. Pasalamatan po natin to, Tutor Ryan. Salamat po sa Schools Division Office ng Camarines Sur para sa sanggunian natin ngayong hapon. At ito po, may bago po tayong feature dito sa ating Itulay Filipino Grade 9. Ang active-active nitong batang ito. Ang ating Tuty of the Week para sa Filipino 9 ay walang iba kundi si Darwin John Roa na nagmula sa Calayan High School, Division of Cagayan. At syempre, walang ibang guro o ang kanyang guro, walang iba kundi si Ma'am Edna
Palawig, Patawig de Ocampo. Medyo malabo na sir ang mata ko. Yun, Sir Ryan, binabati ko si Darwin Jan Roa bilang Duty of the Week. Kababayan ko siya from Division of Cagayan. Aktibo silang nanonood lagi. At syempre sa mga susunod na linggo ay meron pa tayong ibang maaaring siya ulit ang ma-feature natin at ilan pang mga aktibong mga mag-aaral. Pero alam mo, Tutor Ryan, habang pinanonood natin yung mga at tinitingnan natin yung mga kasagutan nila sa mga tanong na ibinabato natin sa kanila, talagang napakahirap mamili ng Duty of the Week. Tama. Tutor Ryan, di ba? Ang hirap-hirap po talaga kasi lahat sila magagaling. Dito na po tayo sa dyan, sir, kahit pa tayo ay tapos na ng online tutorial natin, may patuloy pa ring sumasagot sa mga aktibidad natin at nag-PPM talaga sila ng kanilang mga sagot sa ating takdang gawain. Nagpapasa po talaga sila. Talagang aktibo sila sa lahat ng aspeto ng ating programa, Tutor Ryan. Tama. Opo. Ito po yung ating layunin ngayon, Tutor Ryan, na ipaliliwanag ang salitang may higit sa isang kahulugan. Narito na po yung code, nakikita nyo na po sa inyong mga screen. At syempre, para sa ating talasalitaan upang hindi maging sagabal sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral, ay marapat na bigyan na natin ng kasing kahulugan ang ilang mga malalalim na salita sa kwentong babasahin. Una dyan ay ang emansipasyon. Ano ang emansipasyon? Ito daw ay palayain ang isa kahit sa mga restriksyong politikal at maging malaya. Kalawang bilang, Javanese, ang mga Indian o Indo, isa sa mga pinakamalaking pangkat etnikong Muslim sa Indonesia. Okay, ang regent, taong nakatalaga upang mamuno sa isang pangkat o maaring tagahalili sa pinuno kung ito ay wala o walang kakayanan o baldado. Sa ika-4 naman, bridegroom, isang lalaki na nakikita lamang bago o sa mismong araw ng kasal. Yon. At ang Dutch, mga Hermanong grupong etniko mula sa Netherlands. Ayan po yung mga talasalitaan para lalo pa po nating maunawaan yung mga kahulugan ng mga salitang ginamit sa ating akdang pampanitikan ngayong hapon. Yes. Alright, so para sa ating panimulang pagsubok, simulan na natin. Makikita na naman natin ang mga sagot ng ating mga mag-aaral ngayon. Bilang panimulang pagsubok, paghambingin nyo raw ang sinaunang pamumuhay sa modernong pamumuhay. Ibig sabihin, Tutor Ryan, kailangan makita natin sa mga sagot nila kung ano yung pagkakatulad o pagkakapareho at pagkakaiba ng sinaunang pamumuhay at modernong pamumuhay. Alam ko naman na hindi tayo nag-aantay ng matagal dito kasi ang bibilis nilang sumagot. Kaya inaantay natin kung ano yung pagkakaiba at pagkakahalintulad ng sinaunang pamumuhay sa modernong pamumuhay. Sige nga, Ryan. Okay, tingnan nga natin ang mga sagot na nagmumula sa ating mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa ating bansa. Tingnan nga natin. May nababasa ka na ba, Tutor Eric? Wala pa po. Siguro po talagang komprehensibo yung mga sagot nila. Komprehensibo. At maliban doon natatagalan silang mag-encode. Huwag nyo nang masyadong pahabain kahit magbigay kayo ng isa. O kahit sa salitang English, kahit keyword lang, kahit yung pinaka-ano lang. Ito. Wala pa. So nag-shout out. Good afternoon, watching from Etchagua West District, Doña Magdalena Gafford High School, grade 9. Aris Mar P. Quijano. Ayun, may attendance na si Mar Quijano. So sabi ni Jen Diamond Flores Lapisboro, teknolohiya. So isa daw sa pagkakaiba ay ang teknolohiya. Pagdating sa teknolohiya, Tutor Eric, paano ba natin magbibigyan ng pagkakaiba ang teknolohiya noon sa ngayon? Pagdating po sa teknolohiya, Tutor Ryan,
ayoko pong banggitin yung edad ko kasi malalaman po nila na nabuhay ako sa ganong panahon. Dati po, Tutor Ryan, ang paraan lang ng komunikasyon natin ay sa pamamagitan ng pagsusulat ng liham. Pero ngayon po, diba? Napakabilis na po ng teknolohiya o napakabilis ng paglago ng teknolohiya at nakakagamit na tayo ng internet at yung mga gadgets na ginagamit ngayon katulad ng cellphone. Kaya nga po tayo na panonood ngayon, di po ba? Iyon, tama. At sabi nga ni John Diamond na kanyang sinugondahan, noon po wala po talagang teknolohiya. Maaring may teknolohiya ng noon, pero mas advanced ang technology natin ngayon. Tulad nga ng sabi ni Tutor Eric, may laptop, may cellphone, na talagang ngayon ay ginagamit natin sa ating edukasyon. Ano? Alright. Tutor Ryan, may sagot si Kerubin. Ayan. Sabi ni Kerubin, Gabriel Villamor, noon po ay payak po ang pamumuhay. Ngayong moderno po, medyo maraming kailangan sa pamumuhay po. Napakagalang na bata nito ni Kerubin talaga. Simple, oo. Simple raw ang pamumuhay noon kaysa ngayon. Okay. So tingnan nga po natin, Tutor Ryan, kung ano po yung mga kasagutan natin dito na makikita dito sa ating screen ngayon. Sige, sir. Po yung, nung sinaunang pamumuhay, tama si Kerubin? Actually, nasagot niya na yung katanungan natin, simple ang buhay. Ngayon po moderno ay makabago na ang pamumuhay dahil nga nabubuhay na tayo ngayon sa modernong teknolohiya. Yan. Ang mga kasuotan noon ay Barot Saya at Barong Tagalog. Ngayon naman, ang kasuotan po ay medyo may iksi na at hindi na konserbatibo. Kilala ang mga kababaihan na mga Pilipino noon, Tutor Ryan, na talagang napakahindi at napakahaba ng damit. Talagang mariyak. Marahil meron pa rin naman pa ilan-ilan, no? May mga konserbatibo pa rin naman at hindi naman may iksi magdamit hanggang ngayon, no? Alright. Ito pa, Tutor Ryan, meron pa. Ang mga gamit sa pagkatuto noon ay libro at liham. Naaalala nyo pa po ba yung mga panahon na tayo ay pumupunta sa silid-aklatan para mag-research ng mga takdang aralin o takdang gawain natin? Talagang napakahirap po ng panahon na yun. Pero ngayon, kaya maswerte sila ngayon, no? May internet na upang makakalap ng mga kaalaman o impormasyon na kinakailangan sa pagkatuto. Tutor Ryan, napakaswerte talaga nila. Inuulit sabi natin yung sinasabi. Tama. Digital era or digital age. Ayan. Tama. Ang pagkakapareho naman po, Tutor Ryan, na nakikita natin dito, nakikita natin ang pagiging malikhain ng mga Pilipino. Talaga naman pong malikhain ng mga Pilipino dahil ito po ay bahagi na ng ating kultura. Totoo. Magmula noon hanggang ngayon ay masasabi nating malikhain tayong mga Pilipino, no? Oo. Ayun. Sige, tumuloy na po tayo sa ating sanaysay. Sanaysay. At ang lunsarang teksto na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa panitikang Indonesian na may pamagat na kay Stella Zihandilar. Ito ay isang buod na tatalakayin sa atin ni Tutor Eric. Ayun po, Tutor Ryan, maraming salamat. Ayan. So, ang panitikang Indonesia na pinamagatang o ang sanaysay na kay Stella Zihandilar, nababasahin ko ngayon ay isang buod lamang, kaya makikinig kayo mabuti para makuha ninyo yung mga kasagutan mamaya sa mga tanong na ibibigay ko. Ipinapakita at inihahatid dito ang sitwasyon ng isang prinsesang Javanese. Ang kawalan nila ng kalayaan, ibig niyang makakilala ng isang babaeng moderno na malaya. Sinasalubong niya ang bagong panahon. Totoong sa puso't isip niya'y hindi siya nabibilang sa daigdig ng mga Indian, kundi sa piling ng mga puting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong kanluran. Gustong-gusto niyang labanan ang lumang tradisyon
meron sila upang magkaroon ng kalayaan, subalit sila'y nakatali sa kanilang mga lumang tradisyon na hindi dapat suwayin. Sila ay umaasa na balang araw makamit nila sana ang kalayaang kanilang ninanais dahil hindi sila makagawa ng mga bagay na gusto sana nilang gawin, ngunit sa kahigpitan ng kanilang tradisyon, wala silang magagawa kundi hintayin lamang ang tamang panahon kung kailan makamit nila ang kalayaang nais makuha. Ngunit baka pagkatapos ng 3 o 4 na henerasyon. Umabot sa kanya ang tinig na galing sa malayong lupain. Ang malayo, marikit at bagong silang na Europe ay nagtutulak sa aking maghangad ng pagbabago sa kasalukuyang kalagayan. Kahit noong musmus pa ako'y may pang-akit na sa aking pandinig ang salitang emansipasyon. Panganay daw siya sa 3 babaeng anak ng regent ng Hapara na may 6 na kapatid na lalaki at babae. Ang lolo niya na si Pangeran Aryo Chondronegoro ng Demak ay isang kilalang leader ng kilusang progresibo noong kapanahunan niya. Siya rin ang kauna-unahang regent ng Gitnang Hava na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula sa ibayong dagat, ang sibilisasyong kanluran. Karamihan sa mga pinsan niyang lalaki ay nag-aral sa Hooger Burger School, ang pinakamataas na institusyon ng karunungang matatagpuan dito sa India. Ang bunso sa 3 nakatatandang kapatid niyang lalaki 3 taon na ngayon nag-aaral sa Netherlands at naglilingkod din naman noon bilang sundalo ang 2 pa. Samantala, pakinggan niyo mabuti, ang mga babae ay hindi nakapag-aral dahil sa lumang tradisyon at kumpensyon. Noong 12 taong gulang siya, ay itinali siya sa bahay. Ikinulong siya at pinagbawalang makipag-ugnay sa mundo. Pinagkasundo siya sa isang lalaki na hindi niya kilala. Ang mapapangasawang estranghero, 4 na taon siyang ikinulong sa kanilang bahay. Nilipas niya ang oras sa pamamagitan ng pagbasa ng mga librong Dutch at ang pakikipagsulatan sa mga kaibigang Dutch. Ang diwa ng panahon ay itinuturing niyang kaibigan, nakapagpapabago ng mga lumang tradisyon. Sa sumunod na taon, noong pamunuan ng bata pang prinsesa bilang Reyna Wilhelmina ng Netherlands, ay pinalaya na sila ng kanilang magulang. Mabilis lumipas ang panahon at nang maging 16 na taong gulang na siya ay hindi inaasahang siya'y makalaya. Sa huli, nakalaya nga siya pero parang hindi siya makontento dahil ibig niyang maging malaya upang makatayo siya sa kanyang sarili, makapag-aral, at hindi para pag-asawahin ng pagpilitan. Ngunit dapat silang mag-asawa dahil hindi pag-aasawa ang pinakamalaking kasalanan na maaaring magawa ng isang Muslim na babae. Yan, alam kong nauunawaan ninyo yung sanaysay na Estela. Ayan. Ngayon, sagutin natin ang mga gabay na tanong para para makita ko kung lubos ninyong naunawaan yung sanaysay. Yan. Unang tanong, bibigyan ko kayo ng 60 segundo. Sino si Estela Sihandelar? Sino si Estela Sihandelar? Batay dun sa narinig ninyo. Ayan, sino kaya si Estela Sihandelar?
Yan, nag-aantay ako ng sagot dito. Meron pa tayong 24 na segundo. Ayan, meron pa tayong 13 segundo. Sino kaya si Estela Sihandelar? Ayan, siya po ang bidang babae na anak ng isang regent. Sabi ni Kerubin Gabriel Villamor. Ayan, tingnan natin. Si Estela, tama naman yung sagot ni Kerubin. Si Estela Sihandelar ay isang prinsesang Javanese na naghahangad ng emansipasyon na kung saan kagustuhan nitong maging modernong babae. Ayan. Tama naman yung mga sagot. Pati si Maricel Baguio, maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Kalawang tanong, paano ipinakilala ng prinsesa ang kanyang sarili? Paano ipinakilala ni Estela Zoandelar ang kanyang sarili? Ano bang katangian na meron si Stella? Sige nga, tignan nga natin kung sino yung magbibigay ng mga kasagutan dito sa ating comment section. Paano kaya ipinakilala ni Estela Zoandelar? Yan. Paano kaya niya ipinakilala ang kanyang sarili? Meron tayong 10 segundong natitira. Ayan, tignan natin kung ano yung sagot. Ipinakilala ni Prinsesa Estela ang kanyang sarili bilang isang babaeng gustong makalaya at kumilos alinsunod sa kanyang mga gustuhin. Ayan. Dahil narinig natin sa kwento kanina na hindi malaya si Prinsesa Estela. Kaya gusto niyang lumaya at kumilos alinsunod sa kanyang mga kagustuhan o sa kanyang mga gusto. Ayan. 3 katanungan, ano ang nais ng prinsesa na mabago sa kaugaliang Javanese para sa kababaihan? Ayan. Ano kaya yung ninanais ni Prinsesa Estela na mabago sa kaugaliang Javanese para sa kababaihan? Ayan, ang bilis sumagot ni Kerubin. Naghahangad ng pagbabago. Ayan. Tingnan pa natin yung mga ibang sagot. Maraming salamat, Kerubin, sa iyong aktibong partisipasyon. Meron lamang po tayong 22 segundong natitira. Ayan, antayin natin yung mga sagot ng ating mga active viewers dito sa online tutorial para malaman natin kung talagang naunawaan o naintindihan nila ang kwento. Ayan, meron tayong 5 segundo. Ayan. Tingnan natin yung sagot. Ninanais niya ang kalayaan para sa mga kababaihang Javanese. Nais niyang pahalagahan ang mga kababaihan at hayaan silang maging malaya. Ayan. O, sabi ulit ni Kerubin, salamat ulit. Nais niyang magkaroon ng pagbabago para sa katulad niyang babae na may malayang pagdedesisyon. Galing ni Kerubin. Maraming salamat. Sabi naman ni Charbel Malit Estrosos, ang maging malaya ang mga kababaihan. Tama ang inyong mga kasagutan. Ang gagaling ng mga mag-aaral sa ika-9 baitang na kasalukuyang nanonood sa atin ngayon. Ika-4 na tanong na tayo. Magbigay ng detalye sa pamumuhay ng mga naging kapatid na lalaki ng prinsesa. Diba iba yung pamumuhay ng babae sa lalaki ayon dun sa kwentong napakinggan natin. Magbigay nga kayo ng detalye sa pamumuhay ng mga naging kapatid na lalaki ni Prinsesa Estela. Ano ba yung naging pamumuhay ng kanyang mga kapatid na lalaki? Ano kaya yung mga naging pamumuhay ng mga kapatid na lalaki ni Estela?
Sige, mag-antay ulit tayo ng mga sagot. Meron na lamang tayong 12 segundo. Ayun, sabi ni Charbel, nakapag-aral sila sa mataas na paaralan. Sabi ni John Diamond Flores Labisboro, nakapag-aral sa kilalang paaralan. Darlene May Quilon, malayang nakakagalaw yung mga lalaki, sir, samantalang siya ay nakakulong lamang. Ito ang sagot. Tama naman yung mga sagot nyo. Ang kanyang kapatid na mga lalaki lamang ang binibigyan ng pagkakataong makapag-aral. Sabi ni Kerubin, ang dalawang lalaking kapatid po niya ay mga sundalo, samantalang yung iba po ay nag-aaral sa Netherlands. Sabi naman ni Alexander, nakapag-aral po sila sa pinakamagandang paaralan sa India po. Ang gagaling ng mga mag-aaral, talagang naunawaan at lubusang naintindihan yung kwento. Ito na yung huling tanong. Kung ikaw si Estela na may kakayanang sumulat ng liham sa presidente, ano ang nais mong sabihin bilang tagapagsalita ng kababaihan? Ayan, tingnan nga natin kung kayo ang bibigyan ng pagkakataon na sumulat ng liham sa presidente. Ano ang nais mong sabihin bilang tagapagsalita ng kababaihan? Ikaw yung magre-represent ng mga kababaihan. Bibigyan ka ng pagkakataon. Ano kaya magiging sagot nitong mga mag-aaral na kasalukuyang nanonood sa atin ngayon? Sige, mag-aantay nga ako. Tingnan natin. Kunyari, kayo yung may kakayahang sumulat ng liham sa presidente, ano yung sasabihin ninyo bilang tagapagsalita ng kababaihan? Ayan. Kahit maiksi lang yung sagot, basta nandun yung natumbok nyo yung pinakapunto, okay na yun. Ayan. Sige, mag-antay nga tayo. Siguro nagtatype pa yung iba kasi gusto nila medyo matalinhaga at sumakto dun sa punto yung kanilang mga sagot. Ayun. Sabi ni John Diamond Flores Lapisboro, bigyan ng pantay na tingin ang kababaihan at kalalakihan. Sabi naman ni Kerubin Gabriel Villamor, wow, parang nag-i-State of the Nation address na to. Hihingin ko po ang reforma. Reforma na magkaroon ng pagkakapantay-pantay ng karapatang tinatamasa ng lalaki na pwedeng matamasa ng mga babae. Ayan. Pagiging equal, pagiging pantay na pagtingin. Maraming salamat sa inyong mga sagot. Ayan. Mahal na Presidente, minumungkahi ko po na sana ay magkaroon ng karapatang pantao ang mga kababaihan upang sa ganon ay mamuhay silang mapayapa at walang kinatatakutang pangamba. Sapagkat dapat silang mahalin at igalang. Ayan, sabi ni Charbel, bigyan ng kalayaan ang kababaihan upang magawa nila ang kanilang mga gusto at maging pantay din katulad ng sa lalaki. Ayan, maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Sabi ni Darlene, huli na to, bilang si Estela, gusto ko pong sabihin na hayaan na gawin ang gusto namin dahil pagdedesisyon, may karapatan din po kami, hindi po kami bihag para alilain, kundi ipantay ang pagtingin dahil may damdamin po kami. Ayun, sabi ni Darlene. Yan, all caps para intense. Ayan, naramdaman ko yung bugso ng damdamin mo, Darlene. Ayan, maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Napakahusay talaga ng mga viewers at watchers natin dito sa Itulay Grade 9 sa asignaturang Pilipino. At para po sa susunod na bahagi ng ating pag-aaral, Tutor Ryan, asan na po si Tutor Ryan? Ayan, inaantay po natin si Tutor Ryan. Ayan.
Habang inaantay natin si Tutor Ryan, magbabasa muna ako ng mga pagbati at comments dito sa ating comment section. Ayan. Yan. Si Trisha May Milan, watching, listening from Etchage, West District, Doña Magdalena, Gafud High School, 9 Capricorn. Ayan. Si Kerubin Gabriel Villamor, ito, isa sa mga aktibong mag-aaral ng ikasyam na baitang. Good afternoon po, watching from Novaliches High School. Uy, malapit ka lang pala sa amin. SDO Quezon City, grade 7 de Jesus. At ang advisor niya po ay si Ma'am Raquel Cruz. Ayan, so ituloy na natin. Medyo nawala daw po si Tutor Ryan, pero hindi naman tayo papayag na huminto doon. Ituloy natin. Ano pa yung mga dapat nating alamin? Meron tayong mga ginagamit na salita, mga mag-aaral sa ikasyam na baitang, na may higit sa isang kahulugan. Ano yung mga halimbawa? Ayan. Bago natin ibigay yung halimbawa, ang ibang salita ay may mahigit sa isang kahulugan na nakabatay sa paggamit nito sa pangungusap. Ano yung mga halimbawa ng mga salitang may higit sa isang kahulugan? O ito. Sige, hinihingi ko ang inyong aktibong partisipasyon para ibigay ang kahulugan o ibig sabihin ng salitang may salungguhit. Unang bilang, sobrang basa ang kanyang sasakyan dahil sa malakas na ulan. Ano kayang ibig sabihin nung basa na ginamit sa pangungusap? A. Nangyayari dahil natapunan o nahulugan ng tubig. B. Pagbuklat at pag-unawa ng mga nasa loob ng isang libro. Ano kayang ibig sabihin ng basa? Ayon sa gamit sa pangungusap. Ayan, mayroon ng mga nagbibigay ng kanilang sagot. Sabi ni Kerubin, A po. Sabi ni Darlene Maykilon, A po. Ayan, may nagpapa-shoutout dito. Shoutout po sa De La Peña family and Dakiwag family dito sa Magsaysay, Lasam, Cagayan, ni San Rangel Benosa. Ayan, kamag-anak ko. Ayan. Magandang hapon sa inyo dyan. Ayan, tignan na natin kung ano yung tamang sagot. Ang tamang sagot ay letrang A. Nangyayari dahil natapunan o nahulugan ng tubig. Ayan, kaya nabasa yung sasakyan niya. Kasi natapunan o nahulugan ng tubig. Kalawang bilang. Sobrang buhay ang mga estudyante noong prinoklama ang nanalo sa paligsahan. A. Buhay ng isang organismo. O B. Nararamdaman ng isang tao. Ano kaya ibig sabihin ng buhay ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusap? Ayan. Tama yung ginagawa ng iba ni Darwin, ni Kerubin. May number pa para hindi malito si Tutor Eric. May numerong nakalagay. Ayan. Mukhang tama na naman kayong lahat. Tignan natin kung ano yung tamang sagot dito sa ikalawang katanungan. Ang tamang sagot ay letrang B. Ayan, ang galing ng mga active listeners and viewers natin. Talagang nakukuha nila yung tamang sagot. Ang ibig sabihin ng buhay ay nararamdaman ng isang tao. Siguro nagbunyi sila. Sobrang saya nila. Kasi iprinoklama na sila yung nanalo sa paligsahan. Katlong katanungan. Katlong bilang. Si Joseph ay may mahabang baba. A. Bahagi o parte ng muka. B. Pagbaba ng isang lugar. Ano kaya ibig sabihin ng may mahabang baba? Bahagi kaya yun o parte ng muka o pagbaba ng isang lugar? Pagbaba sa isang lugar. Ayan, sabi ni Abigail Raila Manyalak A. Charbel, Kerubin, Francine, Darlene. Ayan. Darwin. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letrang A. Ayan, ang galing-galing. Okay.
Okay, tuloy tayo sa ika-4 na bilang. Bumili ang aking ama ng gamit na sasakyan. A. Segunda mano o nagamit na ng ibang tao. B. Bagay. Bumili ang aking ama ng gamit na sasakyan. A. Segunda mano. B. Bagay. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Bumili ang aking ama ng gamit na sasakyan. Ayan. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letrang A. Pag sinabing gamit na sasakyan, ibig sabihin na gamit na ng ibang tao, segunda mano o second hand sa salitang Ingles. Pag sinabi namang gamit, yung isa, ibig sabihin nun bagay. O pansinin nyo, medyo may pagkakaiba lang sa bigkas. Yung salitang gamit at gamit. Magkaiba na yung kahulugan. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na merong mga salita na magkaiba ang kahulugan. Ayan. Sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, second hand. Tama po. Ayun. Tingnan naman natin dito kung talagang medyo hindi pa kontento si Tutor Eric, no? Sige, bibigyan ko pa kayo ng isang gawain. Basahin at pansining mabuti ang mga salitang may salungguhit. Ibigay ang kahulugan nito ayon sa gamit ng pangungusap. Hanapin ang mga kahulugan mula sa kahon. I-comment ang inyong sagot. Unang bilang. Sige. Kung pahihintulutan lamang ng mga batas ng bayan, wala akong ibig gawin kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtatabaho at nagsisikap na bagong kababaihan sa Europa. Ano kaya ibig sabihin ng ibig? Pagmamahal o ninanais? Wala akong ibig gawin kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtatabaho at nagsisikap na bagong kababaihan sa Europa. Naku, mukhang pare-parehas ang sagot. Ang gagaling naman itong mga active viewers natin. Talaga namang nakikinig at talagang natututo tuwing araw ng Miyerkules. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay ninanais. Ibig sabihin ng ibig sa pangungusap ay ninanais. Ayan, maraming salamat sa inyong sagot. Kalawa, nagsaya ang aming mga kaibigang European at para naman sa amin, walang reynang yayaman pa sa amin. Ano kaya ibig sabihin ng nagsaya? Nagbunyi o nagsuot ng palda? Kaya ibig sabihin ng salitang nagsaya. Yan, sabi ni Kerubin, nagbunyi. Yan, sabi ni Charbel, nagbunyi. Sabi ni Abigail, nagbunyi. Yan, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ang tamang sagot sa ikalawang katanungan ay nagbunyi o nagsaya. Yun, magkasing kahulugan. Ang kasing kahulugan ng nagsaya ay nagbunyi. Yung isa naman, nagsaya, o iba naman yung bigkas nun. Ibig sabihin nun, nagsuot ng palda. Yan. Sabi ko sa inyo kanina, depende rin sa pagkakabigkas. Doon natin kukunin yung kahulugan o ibig sabihin ng isang salita. Katlong bilang, balang araw maaaring lumuwag ang tali at kami ay pawalan. Balang araw maaaring lumuwag ang tali at kami ay pawalan. Ibig sabihin ng tali base sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Lubid o pagkakabilanggo. Lubid o pagkakabilanggo. Balang araw, maaaring lumuwag ang tali at kami ay pawalan. Ayan, sabi ni John Diamond Flores, pagkakabilanggo. Ayan. Lubid, pagkakabilanggo, medyo may pagkakaiba na yung mga sagot nitong mga nanonood sa atin ngayon. Sige, reveal na natin yung tamang sagot. Ang tamang sagot ay pagkakabilanggo, hindi literal na tali yung tinutukoy sa pangungusap. Ibig sabihin, wala silang
kalayaan. Bilanggo sila sa kanilang mga sarili. Yan. Bilanggo ng kanilang mga sarili. Ibig sabihin, hindi nila malayang na ipahahayag yung kanilang kalooban o damdamin. Yan. Dito tayo sa ikaapat na tanong. Wala akong inisip gabi at araw kundi ang makagawa ng paraang malabanan ang mga lumang tradisyon namin. Anong ibig sabihin ng gabi? Isang uri ng gulay o kabaliktaran ng araw? Ayan, sabi ni Alexander, napakagaling. Dahil metaphorical po ang gamit sa pangungusap. Ayan, tama. Hindi direktang tinutukoy yung ibig sabihin dun sa pangungusap. Ayan, maraming salamat sa iyo, Alexander. Ayan. Ano kaya ibig sabihin ng gabi? Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Francis Charbel, kabaliktaran ng araw. Ang tamang sagot ay, tama kayo, kabaliktaran ng araw. Ayan. Yung isa naman, pag sinabi naman natin gabi, medyo mabagal yung pagkakabigkas, yun naman ay isang uri ng gulay. Pero base dito sa pagkakagamit sa pangungusap, ang ibig sabihin ng gabi ay kabaliktaran ng araw. Lumako na tayo sa huling bilang. Alam mo ba kung paano mahalin ang bago at batang panahong ito ng buong puso't kaluluwa kahit nakatali sa lahat ng batas, kaugalian at kumbensyon ng sariling bayan? Ano kaya ibig sabihin ng kung paano mahalin ang bago, hindi pa nangyayari, o sariwa, o di luma? Ayon o base sa pagkakagamit sa pangungusap. Ayan, tingnan natin. Di pa nangyayari. Sabi ni Maylin Domingo, tingnan natin kung tama yung sagot ni Maylin. Ang tamang sagot ay hindi pa nangyayari. Ayan, binabati ko kayo mga mag-aaral ng ikasyam ng baitang. Saan man panig kayo ng Pilipinas, maraming salamat sa inyong mga kasagutan. At alam kong laging may pagkatuto tuwing araw ng Miyerkules. Ayan. Para sa inyong mga takdang gawain, magbigay ng 5 salita na may higit sa isang kahulugan at ipaliwanag ang pagkakaiba nito. Ito ang halimbawa, talon. Ano yung kahulugan ng isa? Yung unang kahulugan, paglundag. Yung ikalawang kahulugan naman, isang uri ng anyong tubig. Yan kasama ng dagat, karagatan, look. Yan. Yung talon naman na unang kahulugan, paglundag. Yan. Yung tayo naman, yan, tayo, kabaliktaran ng upo, yung unang kahulugan. Yung ikalawang kahulugan naman, paano babigkasin yon? Tayo. Ayan. Iyong mayroong tinatawag na ikaw at ako o kaya ay panghalip na tumutukoy sa maraming tao. Ulitin ko, ano ang gagawin? Magbigay ng 5 salita na may higit sa isang kahulugan at ipaliwanag ang pagkakaiba nito. Ito na yung halimbawa. Ayan. At isend ang inyong mga kasagutan sa aming Facebook na Erickson Dakiwag de la Peña at ni Ginoong Ray Alba, ang aking mahal na tutor. Ayan. Muli po, sa ngalan po ng bumubuo ng Itulay Online Tutorial at DepEd Online, maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po ulit tayo sa araw ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Makakasama niyo po kami ng aking tutor, na aking butihing tutor na si Tutor Ryan from SDO Camarines Sur. At ako po si Tutor Eric na nanggaling sa SDO Caloocan. Para sa inyong mga komento at suhestyon, o pwede lamang pong mag-email sa edtech@deped.gov.ph. At po pwedeng i-scan yung ating code na makikita nyo sa ating mga screen ngayon, at yan po yung Itulay feedback form. Ang ating susunod po na matutunghayan ay ang mga magagaling na tutor
mula sa SDO Caloocan at SDO Las Piñas na si Tutor Pam at si Tutor Donna upang magturo ng asignaturang Pilipino sa ika-10 baitang. Muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Magandang hapon po at paalam.